So dito sa chapter 5 ng 1 Corinthians, meron tayong ilang mga tanong na pwede nating matutunan. So kung halimbawa, kung may miyembro ng iglesia na hayagang gumagawa ng immoralidad, ano ang dapat mong gawin? Balik tayo sa chapter 5 verses 1 and 2. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife, and ye are puffed up, and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. So, ayon sa verse sa binasa natin, dapat siyang disiplinahin. Ayan, kung ganun po ang pag may mga miyembro sa mga iglesia nyo, halimbawa, yun yung dito sa binasa natin, dapat siyang i-disiplina. Ngayon, ang tanong, paano ang klase ng disiplina? So, kung mayroon kayong tinatawag na policy sa isang iglesia, doon ibabase yung pagdisiplina. Okay? Kung mayroong policy ang isang organization. So, pero ang sabi ni Pablo ay disiplinahin. So, kung ipinagmamalaki ng iglesia ang sarili habang may kasalanan sa loob, ano ang dapat nilang gawin? So, halimbawa sa isyong ito, kung ipinagmamalaki ng iglesia, parang ipinagmamayabang na niya ang kanyang sarili, habang may kasalanan sa loob. May nagmamalaki siya, pinagmamalaki niya ang kanyang sarili, pero mayroon siyang nagawang kasalanan sa loob. Ano ang dapat nilang gawin? Kaya balikan natin yung verse 2, and ye are puffed up, and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Ayon sa verse, dapat silang magluksa at magsisi, or dapat magbago. Okay, dapat talagang magbago. Ayan. So, kumbaga mayroong ang ano dito ay hindi siya yung alisin, hindi siya patalsikin, ay kailangang ma-realize niya. Kailangan niyang ma-realize na mayroon siyang mali na ginagawa. So, kailangang yung maituwid. Okay? Maituwid yung nagkamali. Ayan, hindi yung patalsikin, paalisin. Pero karamihan ngayon, sa mga church organization ngayon, pag may nagkamali, di ba, pinaalis, pinatalsik, or ano yung klase ng disiplina, siguro ba yun yung kanilang policy or polisiya ng kanilang organization. Pero walang nasettle, walang naiayos, kasi yung problema niya dala-dala pa rin pag pumunta sa ibang organization. Ganun lang din, kasi hindi nasettle yung problema. Parang mag-create ulit siya ng iba pang problema. So, ganun po ang nangyari. So, kailangan ayusin. Okay? Kailangan ayusin. Dapat na ma-realize or makita niya na mayroon siyang nagawang kamalian.
Another ay kung may taong ayaw huminto sa kasalanan, ito pa rin sa loob ng iglesia pa rin yung sa Corinto pa rin, yung ano natin pinag-uusapan dito. Kung may taong ayaw huminto sa kasalanan, ano ang utos ni Apostol Pablo? Kaya dito sa verse 5, matinding yung sinabi ni Apostol Pablo, to deliver such an one unto Satan for the destructions of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, ulitin ko po na na-mention natin na hindi naman literal na ibigay kay Satanas. Hiwalay lang sa samahan and then turuan ulit. Yan. Turuan, ihiwalay lang and then turuan ulit ng doktrina kung yun ang kailangan or yung mga katuruan na pwede siyang matuto. So, hindi literal na ibigay kay Satanas. Okay, hindi literal, kundi hiwalay lang siya and then turuan ulit. Baka naman hindi niya naunawaan yung mga turo, kaya ibabalik siya sa basic. Ayan, kung ganun po ang mangyayari. Pero yun nga, mostly sa mga churches ay hindi po ganun talaga. Oo. Hindi ganun kadali kung tutuusin. Kung may kasalanang nakahahawa sa buong iglesia, anong prinsipyo ang dapat tandaan? Verse 6, your glorying is not good, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump. So, ang konting libadura na mention natin ito, konting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ibig sabihin, maliit na bagay pero pwedeng maapektuhan yung buong iglesia. At na-mention natin na pag may mga ganun, may mga indication na pwedeng makakasira sa buong samahan or buong congregation, ay dapat nang maiayos. So, kung nais mamuhay ng banal ang mga Kristiyano, ano ang dapat alisin? So, ganun pa rin sa kung dito sa verse 7, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Ang lumang libadura ng kasamaan. Yan, yung mayroon talagang aalisin para magkaroon ng maayos na pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kumbaga, kung ano yung dati niyang pagkatao, ano yung dati niyang behavior, once na siya ay naging mananampalataya, ay mayroon pong mga bagay na dapat alisin. Halimbawa, mga bisyo. Yan. Dapat yun. Hindi dapat na ginagawa habang siya ay nagsasabing mananampalataya. So, yung kanyang prinsipyo ay mabago din. At mapalitan ng prinsipyo ng Panginoon. At magkaroon siya ng bagong pamumuhay. Kung ipinagdiriwang ng mga mananampalataya ang kanilang bagong buhay, ito yung isa pang tanong, kay Kristo, paano sila dapat mamuhay?
Sa verse 8, anong sabi sa verse 8? Therefore, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, may sinceridad or sincerity and truth. So, yun yung dapat na makita na. Yun yung dapat na maisabuhay. So kung may tinatawag na kapatid ngunit namumuhay sa immoralidad, ito yung tanong, paano siya pakikitunguhan? Sa verse 11, ito yung sabi sa verse 11, but now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such and one know not to eat. Huwag siyang samahan. Yan, ito yung hindi siya pwedeng samahan. Kasi ayun na nga yung kanyang pamumuhay, klase ng pamumuhay. So hindi siya samahan or pakikisamahan. Ayan, ayon dito sa verse 11. Ano pa? Kung ang isang miyembro ay sakim o gahaman, ano ang dapat gawin? May mga ganun. Ito yung reality, ha? Halimbawa, sa loob ng iglesia, mayroong ganong miyembro, sakim o gahaman, ano ang dapat? Dito sa verse 11 lang din, iwasan. Iwasan ang malapit na pakikisama sa kanya. Bakit kaya? Ay pwede kang mahawaan sakim, gahaman. So pwedeng, kaya ito ay isang warning ni Apostle Paul, kung maaari, wag na lang pakikisamahan. Pag ganun po ang nangyari. Kung may kapatid na sumasamba sa Diyos-Diyusan, ano ang bilin ni Pablo? Ito, believer na ito, pero may ganun pa, sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag siyang samahan habang hindi nagbago. Habang hindi siya nagbago, ay hindi siya dapat samahan. Ganun lang din sa verse 11. Or kung ikaw kung ikaw ay matured enough, pwede mo siyang tulungan. Ayan. Pwedeng ganun. Pwede mo siyang turuan. Kasi nagsisimba siya, pero nagsimba din siya sa Diyos-Diyosan. Sa madaling salita, hindi pa malinaw sa kanya, hindi pa niya alam. So ikaw nakakaalam, pwede mo siyang turuan. Pero ayon kay Pablo, dahil ito ay nangyari during his time, huwag siyang samahan. Ayan yun yung warning naman niya. Kung may miyembrong mapanlait o palaaway, dapat ba itong baliwalain? Ganun lang din sa verse 11, hindi. So pag ganun ang scenario, dapat talaga na maiayos. Mayroon pong ganun, di ba? Hindi yan maiwasan sa Korinto, ganun yung ipinapakitang character. How much more sa panahon natin ngayon ay maraming ganun din. Pero sabi niya, wag baliwalain. Dapat maituwid. Okay? Maituwid, maiayos, at maadresan yung ganong klaseng ugali. So, kung may kapatid na lasinggo at ayaw magbago, ano ang dapat gawin? Sa verse 11 lang din. Sa verse 11 lang din, huwag makisalo sa kanya na parang walang problema.
Ayan. Di ba may mga ganon? Lasinggo at ayaw magbago. Ayan. So, kung ganon yung kanyang ginagawa, wag na lang makisalo sa kanya. Di ba? So, katulad ng binanggit ko po na pwede siyang pangaralan. Baka hindi niya talaga alam na ganon yung kanyang ginagawa. Pero ito'y totoong nangyari ito sa Korinto, kaya nga naisulat. Nangyari ito sa Korinto. Yung mga ito, yung sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, paglalasing, yung fornication, immorality, kasi nangyari sa Korinto, kaya kailangan nating yung maging aware tayo paano natin maadresan kung ito'y nangyari sa inyong iglesia. Ano yung dapat nyong gawin? Paano nyo sila maturuan o paano nyo sila matulungan? Ano pa? Kung may miyembrong mandaraya o mapagsamantala, paano siya dapat ituwid? Sa chapter 5 verse 11 pa rin ng 1 Corinthians, sa pamamagitan ng disiplina. Ganun pa rin. Kailangang madisiplina. Pero mo yan, miyembrong mandaraya, miyembrong mapagsamantala, hindi lang lasinggo, siya pa'y mandaraya, siya ay mapagsamantala. Parang halos nandoon na yung klase ng isang tao na napakahirap i-deal kung papaano. Pero ito po ay nangyari sa Korinto. May mga miyembro doon sa Korintong mandaraya, mapagsamantala, lasinggo. Ano pa yung mga ibang na-mention? Mapanlait o palaaway, nagsamba sa mga Diyos-Diyusan, sakim, gahaman. Yun yung description ng mga ibang miyembro ng Corinthian Church. Diba? Ano pa? Kung may masamang impluensya sa iglesia, ano ang dapat gawin? Masama na yung impluensya niya. Dito sa verse 13, sabi ni Pablo, "But them that are without God judges, therefore put away from among yourselves that wicked person." Ang sabi lang ni Pablo, alisin na lang sa iglesia, sa samahan. Kasi impluensya na masama na yung impluensya niya. Alam naman natin, pag yung impluensya ang pag-uusapan, ay marami siyang marami siyang makukuha, yung underground. I-underground niya yung iglesia. Kaya matinding, sabi ni Pablo, alisin na lang. Pansinin niyo, pag alisin ito, may sasama. Yun yung na-impluensya niya. Kung paano kung pabayaan mo lang, halimbawa, tapos biglang sabihin mong alis ka dyan, naku, alis na, mahati na yung simbahan niyo pag ganun. Kasi may impluensya siya. So, pag may mga indication na ganun, sabi ni Pablo, alisin. Yan. Alisin na lang sa simbahan, sa samahan. Ano pa? Kung gusto ng iglesia na manatiling malinis sa harap ng Diyos, ano ang dapat nilang bantayan? Dito, balik tayo sa verse 7. "Purge out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us." So, ang dapat nilang bantayan ang kasalanan sa loob ng iglesia. So, ganun na ang dahil may mga indication na nakikita
Pero pinabayaan lang, na-mention natin ito, na pwedeng madamay ang buong kongregasyon. Ayan, pwedeng madamay. Kaya may mga dapat bantayan talaga. Pag mga ganong senaryo, may mga kakaiba na na-observe, dapat na itong maturuan. Dapat na siyang turuan. Ayan. Kasi madadamay na ang buong iglesia. Ano pa? Kung may taong nagkukunwaring Kristiyano, ito po, kung nagkukunwari, alam natin yan. Hindi talaga totoo, pero ito'y nangyari sa panahon ni Pablo. May mga mapagkunwari na Kristiyano, ngunit masama ang pamumuhay. Ano ang dapat mong gawin pag ganun po? Si Pablo, mayroon siyang sinabi sa verse 11, "But now I have written unto you, not to keep company, if any man that is called a brother, be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one, know not to eat." Sabi niya, huwag siyang ituring na maayos ang kalagayan. Kasi nga, siya'y nagkukunwari lang. Pero masama pala ang kanyang pamumuhay. Ayan. Ang tindi, no, yung sa sitwasyon na na-encounter ni Pablo dito sa Corinto, na nandito sa chapter 5, nandoon halos na-mention niya yung problem ng iglesyang ito. Kung may maliit na kompromiso sa kasalanan, bakit ito mapanganib? Balik tayo sa verse 6. "Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth that whole lump?" Dahil maari itong makahawa sa marami. Maliit nga. Sinasabing maliit na kompromiso doon sa kasalanan, pero ito po ay mapanganib ayon kay Pablo. So, ganun pa rin ang dapat gagawin pag may mga indication na ganon, turuan, pangaralan pa rin. Kasi mahahawaan yung iba. Okay, mahahawaan yung iba dahil pag hindi, tapos biglang mag-decide kang alisin sa iglesia, since na maraming nahawaan, masisira yung iglesia. Ayan, ganun po ang pwedeng mangyari. Kung may miyembrong ayaw tumanggap ng pagsaway, ito po yung may mga miyembro na ay tumanggap ng pagsaway, ano ang maaaring gawin ng iglesia? Sa verse 5 pala, na-mention natin ito kanina. Pag ganun po, ihiwalay muna siya. Pasaway ayaw tumanggap ng pagsaway. Parang ito ay pwedeng ma-pride, pwedeng may alam, pero ayaw lang niyang tanggapin yung correction or ayaw sumunod sa patakaran ng iglesia. Pero ang isa sa suggestion ni Apostol Pablo, pag ganun po ang senaryo, ihiwalay mo na siya. At ngayon, pag siya ihiwalay, dapat mayroon kang dapat dapat gagawin kung papaano mo siya matulungan. So dapat may policy or polisiya ang iglesia, kasi hindi naman pwede na ihiwalay mo siya
dahil ito yung ginagawa pero walang policy, wala din, hindi yan effective. Ano pa? Kung ang iglesia ay nagiging kampante sa kasalanan, ano ang paalala ni Pablo? Sa verse 6, hindi mabuti ang kanilang pagmamapuri. Diba? Kasi nandun nasa iglesia pero patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Nasa iglesia, nasa loob ng iglesia, diba, na madadama yung iba kahit anong gagawin niya. So yun yung isa sa mga suggestion ni Apostol Pablo, or kung maaari ay maturuan siya na siya ay mag-grow spiritually. Kung nais sundin ng iglesia si Kristo, ano ang dapat nilang pairali naman? Sa verse 8, dapat katapatan at kabanalan. Katapatan at kabanalan. Kung ang mananampalataya, kung talagang gusto niyang sundin, gusto niyang sambahin ang Panginoon, mayroon talagang dapat mabago at magkaroon ng katapatan at kabanalan. Ano pa, kung may miyembrong nanghihikayat ng iba sa kasalanan, bakit dapat itong pigilan? Nasa verse 6 lang din yung sagot, upang hindi mahawa ang buong iglesia. Ito moroon nakafocus sa problema sa loob ng iglesia, at ito po ay reality. At congratulations sa mga iglesia na wala ito, pero sa panahon ni Pablo, nako, ito po ay obvious na nakikita sa loob ng iglesia, at matindi po yung kung papaano maiayos. Kasi biro mo yun, halos nandito na lahat ng klaseng tao sa loob ng iglesia doon sa Corinto. Nandun sila sa loob ng iglesia, pero iba ang kanilang pang-uugali, hindi akma doon sa gusto ng Panginoon. Kumbaga, kung siguro tayo ang titingin, hindi sila believer Kung tayo ang yung tayo ang magsabi, kung ganitong klaseng siguro ang sasabihin natin hindi talaga mananampalatayan, pero yun nga, doon sa Corinto ay naniwala sila. Ang kaibahan lang yung kanilang ugali. So, kung may miyembrong nanghikayat ng iba sa kasalanan, bakit dapat itong pigilan upang hindi mahawa ang buong iglesia? Kung may taong gumagawa ng immoralidad na kahit unbelievers ay kinamumuhian, ano ang dapat gawin? Dito sa verse 1, nabasa natin kanina, balikan lang natin. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as names among the Gentiles, that one should have his father's wife. Harapin agad ang problema. So, ganun lang. Pag ganun yung mga pangyayari, wag baliwalain, dapat ma-settle. Kung may kapatid na patuloy sa kasalanan, ano ang layunin ng disiplina? Sa verse 5, upang maligtas ang kanyang espiritu. So mayroong disiplina, binanggit natin kanina, ay ihiwalay muna to. At kung maaari, since ito ay nasa loob ng iglesia, base sa policy, ay turuan ulit siya. Hindi pa niya totally naunawaan ang mensahe, hindi pa niya totally naintindihan,
So, ikaw na bilang pastor halimbawa ng inyong iglesia or leader ng iglesia, pag ganun po, maturuan naman. Okay? Kung may miyembro na ayaw magbago, dapat bang normal pa rin ang fellowship? Hindi na normal pag ganun. Kaya sa verse 11, but now I have written unto you not to keep company doon sa mga unbelievers. So yung fellowship ay hindi na normal pag ganun. Kung nais ng iglesia na maging spiritual na malusog, ano ang dapat alisin? Ayon sa verse 7, yung patuloy na kasamaan. Kasi gusto ng magkaroon ng spiritual growth para siya lumago spiritually, yung isang believer, dapat yung patuloy na kasamaan ay yung mahadlangan. Okay? Yun yung dapat alisin. Kasi hindi pwedeng mag-grow spiritually na siya isang believer pero patuloy pa rin sa pamumuhay na makasalanan. So dapat hindi. Kung may taong nagsasabing ligtas siya ngunit walang pagbabago sa buhay, ano ang dapat gawin? Sa verse 11 lang din ng 1 Corinthians 5, pagsabihan, disiplinahin siya. So mayroong tinatawag na correction. Pag ganun po ang sitwasyon, siyempre nasa iglesia, ikaw yung pastor halimbawa or ikaw yung leader ng isang organization. Pag ganun po ang nakita or may mga indication para hindi na dumami or hindi na tumagal, ay pwede mo siyang pagsabihan, turuan o anong klaseng disiplina para siya'y magbago. So nasa yan? Nasa iglesia. Nasa iglesia yung disiplina, pagdisiplina sa kanya. Kung papaano para siya'y magbago. Pero siguro, ang pwedeng gawin, pangaralan ulit. Ibalik doon sa basic. Kung bakit kailangan na siya ay maligtas. Dapat maipaunawa sa kanya yung work ng Panginoon. Kasi hindi pwede pumasok sa simbahan tapos hindi pala ligtas. Sinasabi lang niya na ligtas pero walang changes. Wala yung spiritual growth. Hindi nakikita sa kanya. At yun ang nagmanifest doon sa iglesia sa Corinto. Na-imagine nyo yung problema doon sa Corinto. Diba? Ang tindi po. Sakit sa ulo. Pag ikaw yung pastor sa Corinto siguro, baka umayaw ka na. Ganong klaseng miyembro. Ganong klaseng ugali ng mga miyembro. Diba? Ano yung mga na-mention dito kanina? Yung miyembrong mapanlait, palaaway, miyembro na nagsisimba ng Diyos-Diyosan, sakim, gahaman, mandaraya, lasinggo. Yan yung mga yan yung mga na-describe doon sa Corinto. Di ba? Yun yung description ng mga miyembro doon sa iglesia ng Corinto. So kung may miyembrong mapagmataas kahit mali ang ginagawa, ano ang dapat niyang gawin? Mapagkumbaba at dapat mayroong yung pagbabago sa kanya.
Mayroon bang gano'n na miyembro na mapagmataas? Mali na nga, mapagmataas pa rin. Mayroon po mga gano'n. Yun ay talagang nangyari. Kaya ito nga sa Corinto nangyari. Nangyari din yan sa panahon natin ngayon. Mayroong gano'n. Lalo na kung mayroon siyang malaking na-contribute sa iglesia. Naku po, kahit mali yan, mapagmataas yan. Pwede niyang singilin yung kanyang ibinigay sa iglesia. Pwede niyang bawiin. Hindi niya aminin o tanggapin yung pagkakamali at maraming ganon na nangyari po. Na pag yun ay halimbawa, yung miyembro na ito, example lang, siya yung may-ari ng lupa na kung saan doon yung church. Ngayon nagkaroon siya ng pagkakamali or may nagawa siya. Tapos dinisiplina siya ng church. Hindi niya tanggapin yun. Ngayon, since na ganun ang nangyari, gumanti siya, o de pwede kayong paalisin doon sa kanyang tahanan. Sa kanya naman yung lupa. Nakapangalan sa kanya yung lupa. So yung church, pwede niyang pwede niyang isara. At sabihin, wag na kayong pumasok dito. May mga ganun pong senaryo, so mapagmataas. Mali, kahit mali, may mga ganong senaryo. Kahit mali ang ginagawa. So, paano i-handle? Ano ang dapat niyong gawin pag ganun po? Diba? So, sabi ni Apostol Pablo, nandoon pa rin yung ang gagawin natin pagpakumbaba dapat may pagpakumbaba itong mapagmataas. At paano niya gagawin 'yon? Yun yung isang adresa ng church kung maaari ay ma-review siya or maturuan ulit. Ayan, kaya napakahalaga talaga yung doctrine. Hindi ibig sabihin na nasa church ay ligtas. So, hindi ibig sabihin na marami sa church ay lahat yun ay ligtas. Malay mo, hindi. Pumupunta lang sa church. So, kailangan yung doktrina talaga magkaroon ng foundation para hindi maging katulad ng Corinthian Church. Kaya dito sa pinag-uusapan natin, ang tindi ng sitwasyon na na-experience ni Pablo harapin itong mga na-mention na iba't ibang klaseng karakteristik ng mga miyembro ng iglesia. Kung may kapatid na nagdudulot ng pagkasira sa iglesia, sino ang dapat kumilos? Pag ganun po, sa verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit within the power of our Lord Jesus Christ. So dito po, pag ganun ang sitwasyon, halimbawa, biro mo yun, yung kapatiran na nagdudulot ng pagkasira sa iglesia, ang buong iglesia na ang kumilos dyan. Yung buong iglesia. Di ba? Kasi sinisira na niya yung organization. So, ang responsible doon na kumilos, ang buong iglesia na. Ano pa? Kung may kasalanang alam ng lahat, ngunit walang umaaksyon. Ito yung matindi, alam ng lahat pero walang umaaksyon, parang itinutolerate lang. Tinutolerate ang kasalanan. Pag ganun po na
malaking problema yun. Okay? Parang pinabayaan na lang, hindi na inaayos. So, tinutolerate ang kasalanan. Meron bang epekto? Yes. Ang laki ng epekto pag ganun. Kasi, halimbawa, immorality, lasinggo, ano pa ba yung doon na-mention kanina? Yung gahaman. Pag ganun na, damay na yung doon, yung iglesia. So, kailangan na may umaksyon. Ang dapat umaksyon pa rin yung pastor. Ayun lang ang problema doon, kung yung pastor mismo, yung problema. Ang pag naman, mayroong board ang naman. Kaya mayroong tinatawag na board. Sila naman yung to prevent or para hindi masira yung organization. Ang board ang tumayo doon sa posisyon. Kasi yun yung ka-level lang din eh. Okay, yung board, halimbawa si pastor, halimbawa yun kung siya na yung may problem, so ang mag-take over doon para hindi masira yung board, ang mag-take over. So ang mangyari, either itong si pastor kung aminin niya, pwede siyang mag-rest muna, ang ganun, or maglaylo, kung baga. May mga ganong policy. Policy ng isang congregation. Kaya nga, hindi na dapat humantong sa ganun. Kaya, mahalaga talaga ang doctrine. Mahalaga talaga ang teaching para yung maiwasan yung ganitong katulad ng nangyari sa mga taga-Korinto. So tayong mga nag-aaral ngayon, kung maaari hindi na maulit yung mga ganun yung nangyari sa Korinto. So habang nag-i-start ng panibago, nag-pioneering, yun na yung foundation. Para yung mga nasa Korinto, kaya pala isinulat ito para mayroon tayong lesson. Kung maaari, hindi na maulit. Kung gusto ng mga mananampalataya na maging dalisay, ano ang dapat iwasan? Iwasan yung Malaysia at kasamaan. Ayan. Yun yung kung nais ng iglesia na maging maayos, pure, iwasan yung kasamaan. Kung may kapatid na hindi marunong tumanggap ng koreksyon, ano ang maaring mangyari? Sa verse 5 na mention natin, maaring mapahiwalay siya sa fellowship. So, kasi ayaw nga niyang tumanggap ng correction May mga ganun po na ayaw tumanggap ng correction, kaya umaalis. Ganun lang din, pupunta sa ibang organization, ayaw pa rin tumanggap ng correction, alis na naman. So yun yung isang problem, at hanggang ngayon mayroon pong ganun. Bakit kaya ayaw niyang tumanggap ng correction? Pero yun ay character kasi sa Korinto nga may ganun na nangyayari, ayaw tumanggap ng correction. So mayroon din ganun. Pero maganda sana lahat ng mga tinuturuan ay walang ganong klaseng behavior, di ba? Ang ganda pag ganon. Pero hindi maiwasan na mayroong ganong characteristic, ganong klaseng ugali, no? Pero ganun pa man, bilang ikaw ang pastor or leader ng organization, ay maituro pa rin yung
foundation. Maituro pa rin kung papaano mamuhay ang isang grace believers. Kung may taong mapagsamantala sa loob ng iglesia, dapat ba itong baliwalain? Alam yung word na mapagsamantala, yung opportunista. Di ba? Opportunista. Mapagsamantala sa loob ng iglesia, hindi yan dapat baliwalain. Si Pablo na nagsabi sa verse 11. Hindi. Pag ganun ganun yung nangyari, na alam mo na, may mga indication, may mga sinyalis, halimbawa, kung kakaiba na itong taong ito ay mapagsamantala sa loob ng iglesia, so ikaw naman ay mayroong agad na action para hindi na siya mabaliwala. Yan. Kailangan ng action o correction doon. May tama agad. Ano yung kanyang pakay? Ano yung kanyang layunin? Dapat malaman. Kaya maganda pala sa mga iglesia, mayroon silang membership at saka oath-taking. Diba? Ang ganda pag ganun, no? Pero dapat hindi eh. Pero pag ganun pong senaryo, para makita kung sino talaga yung miyembro ng isang iglesia, para masabi mo na itong taong ito ay miyembro ng iglesyang ito. Di ba? At ikaw yung namamahala. Pero kung tutusin, hindi eh. Pero pag ganito na pong senaryo, yung nangyari sa Corinto na mapagsamantala sa loob ng iglesia, so ito po ay hindi dapat baliwalain. Kung may kasalanang lumaganap sa iglesia, paano ito? Hinahalin tulad ni Pablo sa verse 6. Hinahalin tulad niya dun sa libadurang nagpaalsa sa buong masa. O, diba? Parang apektado na lahat sa maliit na ginagawa o nagawa ng isang tao. Pag hindi ito inaksyonan agad, hindi na-adresan na iayos, nadamay yung buong grupo. Kung nais ng iglesia na igalang si Kristo bilang kanilang Passover lamb, ano ang dapat nilang gawin? So during the time, yung na-mention ni Apostle Paul sa verse 7, mamuhay silang banal. Kung may miyembro na ayaw tumigil sa maling gawain, bakit mahalaga ang disiplina? Sabi lang din ni Pablo, para sa kanyang spiritual restoration. Dapat talagang tumigil siya sa mali niyang ginagawa. Kaya may disiplina. Pero hindi yung disiplina na yung patalsikin yung ginagawa ng karamihan, kundi ayusin para sa kanyang spiritual restoration. Kung may taong kilalang Kristiyano pero masama ang testimonya, ano ang dapat gawin? Sa verse 11, so huwag suportahan ang maling pamumuhay niya. Meron mo nagsabing Kristiyano pero yung ginagawa niya ay sa kasamaan. Nagsabing Kristiyano pero masama naman ginagawa niya. So, siyempre, hindi mo suportahan yung kanyang maling ginagawa. Di ba? Kung may maling impluensya sa samahan, bakit dapat alisin agad? Para hindi na makahawa sa iba. Hindi na mahawaan yung iba. Alisin na agad. Kung may miyembro na patuloy na swail, alam niyong swail? Ano ang maaring maging bunga ng disiplina? Swail, ito yung ganun pa rin, ayaw sumunod. Ayaw magpasakop. So, kailangan pa rin ng disiplina para magkaroon ng pagbabago.
or correction base sa kanyang ginawa. Bakit siya suwail? Kung ang iglesia ay tahimik lang sa gitna ng kasalanan, ano ang kulang sa kanila? Walang tamang disiplina pag ganun. Tahimik lang, ganun na yung ginagawa. Kaya nga yung mga taga-Korinto ay sinulatan ni Pablo. Kasi nga, ang dami doon sa mga miyembro doon na hindi sumusunod. Naghasik ng kaguluhan, naghasik ng division, kung ano-ano yung kanilang ginagawa sa loob ng iglesia. Kung may kapatid na hindi sumusunod sa aral ng Diyos, dapat bang ituring na okay lang ito? Siyempre hindi. Hindi siya sumusunod sa aral. Siyempre, yung aral na yung pinag-usapan. Ganun pa rin. Maturuan siya, mapangaralan siya, at maituwid siya. Yun yung function. Kumbaga, isa sa mga ministry ng church. And kung maaari lahat maligtas at maipangaral ang katotohanan, at yung ayaw magpasakop or ayaw sumunod o ayaw doon sa ayaw nila ng correction, so gumawa pa rin ng paraan ng iglesia. Pero kung maaari, wag niyong patalsikin. Pero kung sila nang magpaalam, bigyan niyo pa rin ng na sige, pero bukas pa rin ang pintuan ng church kung ganun, i-welcome pa rin. Ang role pa rin ng iglesia ay concern doon sa pagbabago ng isang tao. Kung may taong ayaw iwan ang imoralidad, ano ang dapat gawin ng iglesia? Balik pa rin tayo doon sa sa policy ng isang church, or kailangan ng disiplina. Moralidad, madadamay pa yung iba. Di ba? Kung gusto ng iglesia na maging tapat sa Diyos, ano ang dapat nilang panatilihin? Siyempre, kabanalan at katotohanan. Kung may miyembro na nagkakasira sa testimonya ng iglesia, anong dapat gawin? Ituwid siya. Ayon sa salita ng Diyos, 1 Corinthians 5:11-13. So, yun yung part ng iglesia. Pag ganun po ay nasisira na yung testimonya ng iglesia, dapat siyang ituwid sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung may taong patuloy sa kasalanan kahit alam ang tama, ay ito'y matindi. Alam ang tama, pero kasalanan ginagawa niya. So, kailangan pa rin, ano ang kailangan niya? Kailangan pa rin yung pagbabago. At ang pagbabago nasa Panginoon pa rin. Kung may kapatid na nanghihikayat ng iba sa mali, bakit kailangang aksyonan agad? Dahil maapektuhan ang buong iglesia. Sa verse 6, kung may miyembro na matigas ang ulo sa kasalanan, ano ang dapat tandaan ng iglesia? So, disiplina, bahagi ng pagmamahal at pagtutuwid. Ganon yung kaya matindi talaga yung yung church. Kasi sa church doon ang goal ng church, kung maaari, ang mga miyembro ay magkaroon ng pagbabago, yung kanilang pang-uugali, pananalita at maging sa gawa. At doon sila turuan para sila mag-grow spiritually. So ang church, yun yung work ng church, yun yung ministry ng church. Ganon po. Ang tindi, no, na lalo na yung katulad ng mga ugali sa Corinthian church, pag yun ang ma-experience mo, at least mayroon ka ng idea kung papaano i-handle.
Kung may taong gustong manatiling banal, anong klase ng buhay ang dapat niyang ipamuhay? Dapat mayroong sincerity. O yun. Sincerity at katotohanan. Sincerity at truth. Kung may kapatid na hindi marunong mahiya sa kasalanan, anong dapat gawin? Pagsabihan at disiplinahin. Kung may iglesia na gustong manatiling malinis, spiritual, ano ang dapat nilang alisin? Ayan, yung tinatawag sa verse 7, lumang libadura ng kasalanan. Kung may taong nasa loob ng iglesia ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan, sino ang may pananagutan na kumilos? Na-mention din natin ito kanina. Yung iglesia ang pag ganun po ang scenario, buong iglesia ang mag-action. Kung susumahin ang mensahe ng 1 Corinthians, ano ang pangunahing aral? Dapat panatilihin ng iglesia ang kabanalan at tamang disiplina. So dito po ay marami na mga napag-usapan nating issue. Ito po ay nangyayari, talagang reality nangyari sa Corinthian Church at inaayos ni Apostol Pablo yung ganong klaseng behavior ng mga miyembro sa iglesia ng Corinto. Bakit ito ay naisulat? Para sa mga mag-aaral katulad natin, ay kung maaari ay hindi mangyari yung na nangyari sa Corinto. So starting pa lang ay ipinapangaralan na natin, ipinapangaral na yung foundation. O pag ang isang tao ay naniwala, siya ay naligtas, and then after that, good works. Ano yung good works na yon? So i-explain mo na ngayon ano yung mga dapat gagawin para hindi na katulad ng mga taga-Corinto na nandun nga sa church pero sila ay mapagsamantala, palaaway, gahaman, wala singgo. Pero nandun sila, na-identified sila doon. So, sa panahon ngayon, since na mayroon tayong nakita na mga aral na encounter noon, so starting pa lamang ay maiayos na yung foundation para wala nang sakit sa ulo. Maiayos yung foundation ng isang mananampalataya para maiwasan na yung sakit sa ulo ng isang nangunguna ng iglesia. Diba? So sana po ay mayroon kayong natutunan dito po sa chapter 5 ng Corinto kung papaano inaayos ni Apostol Pablo ang mga problema doon. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig.